really thank God for this opportunity na makashare sa word niya. And then, this week, kung ikaw yung mag-share ng word, ikaw yung mauna na mag-apply or maka-experience. Kasi this week, grabe yung struggles or trials na mismo sa akin. From Monday, grabe yung ubo, sipon. Kaya yung boses ko ngayon medyo may iba konti. I would like to share with you, mag-start ako sa story sa aking buhay. Nung sa Bible school pa ako, sa seminary, life as a student, hindi talaga yung, alam mo yung, meron ka ngayon, bukas wala naman, pera. So nung first year pa ako, pagpasok ko pa lang sa Bible school, grabe ang lungkot. Alam mo yung konti lang kayo. Sa batch namin, first year ako is, lang kami? 8. Imagine mo yan, 8 lang kami. So, the whole year, sa awa ng Panginoon, nakatapos din naman. First year, medyo nag-struggle pa ako sa financial. Medyo konti. Pero, kaya nga, sabi ko nga, sa time na pag ikaw yung sumunod sa calling ni Lord, kaya sabi nila, handa kang tumanggap lahat ng mga pagsubok kung gusto mong makamit ang pangarap mo. Di ba? So minsan sa buhay natin, alam mo yung pagsusunod ka sa isang hari, alam mo yung parang ikaw na mismo, lahat na gagawin mo para lang makapunta ka sa Kanya. Sa experience ko sa seminary, medyo may mga teachers kami na, kasi minsan, may times na minsan one day, one eat. Minsan sa isang araw, isang beses kami kumain. Minsan, walang pera. Alam mo sa experience ko sa Bible school, nakaranas ako ng nag-final exam kami, ang kinaan ko is manggang hinog. At hindi binili ha. Napunit lang namin sa kasi sa school namin may malaking puno ng mangga. Every morning, doon kami nakaantay. Ang saya, Ang iba, nakatapos na nag-exam. Pero ako hindi pa. Kasi nga, hindi pa ako nakapagbayad ng tuition fee. So minsan, masasabi ko nga, grabe ang hirap naman. Akala ko, nung naging Christian ako, maganda na yung buhay. Ang daming blessing kasi anak ako ng Panginoon eh. Pero hindi pala. So, but the grace of God, sa awa ng Panginoon, nakatapos din naman. I graduated last 2011. Ika nga, sabi nila, sa seminary, parang dyan yung first step mo, pagpunta sa field, kasi hindi mo alam kung ano sa field eh. Pag naka-assign ka na sa church na parang masasabi natin na kung mahirap talaga kasi minsan may mga churches sa bundok na minsan yung offering nila hindi man sa 50 pesos. Yung alam mo yung hirap ng isang alaga ng Panginoon. But this morning, nakita niyo yung kung anong topic natin ngayon. So, may isang tanong dito. Have you ever walked through a situation in life that left you wondering why God would allow you to experience the pain or even discouragement? Minsan sa buhay natin, yung nag-decide na tayo na sumunod sa Panginoon, bakit may mga, alam nyo, bakit may mga discouragement?
Bakit may mga pain? Bakit may mga suffering? Bakit may mga trials? Hindi ba kayo nakapagtanong yan? Akala ko, pagsunod ko sa Panginoon, ang saya ko na. Ang dami ng blessing. Kasi mayaman si Lord eh. Di ba? Nakapagtanong ba kayo ng ganyan? Di ba? Minsan masasabi natin na akala ko, Lord, ano ng buhay ko? Kasi ang hirap namin noon, nung hindi pa ako sumunod sa iyo. Pero bakit lalong mahirap ngayon na sumusunod na ako sa iyo? Di ba? Minsan, yung mga trials kasi, minsan idaan natin sa tawanan na lang. But today, brothers and sisters in Christ, I have good news because we know that God hindi ito ipapabayaan. Amen? God is always there. Hindi ka nag-iisa. Sa trials na dumating sa buhay natin, andyan si Lord. Yan yung maganda. Sometimes challenges in life are the result of a poor choices. Tama? Minsan may mga trials sa buhay natin kasi minsan yung parang yung way ni Lord dito. Pero doon tayo dumaan sa kabila. Kaya minsan nagsasuffer tayo kasi ang dahil din sa atin. Tama ba? Tama? Di ba? And then, Jesus told us, pain and suffering would be a part of our lives. Uy, yan pala yung as a Christian. Naging kambal na natin yung mga trials. But in John chapter 16 verse 33 says, I have told you all of this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows, but take heart. Remember this, but take heart because I have overcome the world. So meaning, yung mga trials na natanggap natin galing sa Panginoon, tapos na. Sino nakaalam dito sa, nakakita sa Passion of Christ na movie? Passion of Christ. Kung makikita niyo mga kapatid kung ano yung pag-suffer ni Lord, maiyak ka talaga. Di ba? Sa atin dito sa wala nang pangbayad ng bills. Grabe, nagawa ka na. Wala nang pera. Lord, saan ako kukuha ng pera? Parang, kumbaga, may kunting hindi talaga makano sa Panginoon ba? Yung pag-suffer niya para sa atin. Okay? Jesus doesn't simply say, we'll have trials and sorrow and then leaves it to us to figure out. Hindi tayo bibigyan ng trials ng Panginoon na hinayaan tayo na tayo ang tayo ang kung ano ang gagawin natin. But ano ang sinasabi sa Romans 8:28? This is a very familiar verse. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Grabe Trials na nga, pain na nga, pero may purpose pala ang Panginoon. Hindi pala useless ang lahat. Our hardship and pain is meaningless without purpose. Tama? Mga kapatid, this morning kung naka-experience man tayo ng mga pagsubok sa ating buhay, from Monday until Saturday, your hardship is not meaningless. Hindi yun baliwala lang, kundi may purpose pala ang Panginoon sa atin. Amen? Our pain and suffering often sets us up to see God's natural working in our lives. So meaning, may mga trials tayo natanggap kasi gusto ng Panginoon na may gagawin pa siya sa buhay natin. Di ba?
In Romans 8:28 is a conditional promise. Why conditional? Okay, may tanong ako sa inyo. This verse, why conditional? Bakit may condition pa sa buhay natin? Bakit may condition pa? Okay, sino sasagot? Bakit may condition pa? Yeah. Become stronger, okay? Sino pa? Sabi nga dito, babasahin ko yung verse And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. But why is there a condition? Sabi ni Ate Ninen, because to become stronger. Yeah. You know what? This verse, there is a condition. Why? Because it's not for everyone. Uy, bakit kaya? Bakit kaya hindi para sa lahat? Nakapag-isip, bakit hindi para sa lahat? Kasi sabi niya, di ba, kung love din ng Panginoon, sana para sa lahat. Okay, may isang question din ako. How do you know if you love God? Makapagsabi ka ba na love mo si Lord? Bakit? Obedience, yeah. Di ba? Ika nga, sa family, di ba? Yung mga anak natin, pag may iutos tayo at hindi sila susunod, ano bang nasa isipan natin? Naging stubborn ka na, naging ano ka na, hindi ka na, ganyan, di ba? So sabi nga, ang sabi sa John 14:15 says, ito yung promise ni Lord sa atin If you love me, you will keep my commandments. Mga kapatid, pag-serve sa Panginoon, hindi lang sa pag-worship, hindi lang sa pag-pray, kundi sa pagsunod sa Kanya. Diba? Ang sarap ng buhay na kung ikaw mismo yung sa life mo na lagi ka nakasunod sa Panginoon. Maraming mga trials sa buhay natin pero nagawa mong sumunod sa Panginoon. Amen? But hindi kayo kasi introduction pa ako In Romans 8:28, anong context niyan? Sabi niya dito, our love for God is demonstrated through obedience to His word. Yan yun kanina. Ang sarap magbasa ng ang word ni Lord, pero minsan, ang hirap sumunod. Tama ba? Kaganon lahat, Di ba? Minsan, sabi natin, blessing to. Pero ang tanong, sumunod ka ba? Sa binabasa mo. Di ba? Our topic this morning, nandyan na sa screen natin, seeing God through your pain and suffering. Ganda, di ba? Ganda. Siyempre, makikita natin ang Panginoon sa loob ng mga kasakitan or mga trials sa ating buhay. Okay, basa natin ang text natin. In James chapter 1 verse 2-4 says, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish it, work so that you may be mature and complete and not lacking anything. Remember, anything.
Lahat pala ng bagay pwede natin hingin sa Panginoon. Lord, I want this. Lord, I want this. Regardless of what you're walking through today or what challenges ahead, we have 4 principles. Huwag kayong makalam, bilis lang to. 4 principles, okay? These are principles for walking with God through difficult days. Number 1. Hopefully, makaano kayo, no? Number 1. Bring your pain to God. Don't run from Him. Ang saya, no? Kahit gaano kasakit pa yung nararamdaman natin, meron pala tayong Panginoon na handang tumulong sa atin. Because it can make us better comforters. May tanong ako sa inyo. Pag may problema ba sa buhay natin, sino bang unang lalapitan nyo? Ang saya kung si Lord. Pero minsan, di ba? Minsan, mas mauna pa yung friends natin nakaalam. Minsan, yung neighbor natin, sister, wala akong ano ngayon, pwede ba makaano? Minsan, ganyan tayo. Sino yung close natin, doon natin i-share ang mga problema natin. Minsan na, last choice na si Lord eh. Minsan nga, Lord, paano na to? Wala na akong ibang upuntahan, Lord eh. Ikaw na lang. Minsan last choices natin si Lord. Tama ba? Tama ba? Sabi niya dito, pain can draw us closer to God. Uy, pag masaktan pala tayo, diyan yung paraan ni Lord na mas yung lalapit tayo sa Kanya. Amen? The pain we've been through can make us more effective Christians. Yan yung paraan ni Lord na parang yung, alam mo yung lapit, parang ganyan ba? Sa Kanya. Ika nga, sabi ko nga, nung time naging Christian ako, akala ko nasa life na ako ng yung buhay mayaman na. Kasi mayaman si Lord eh. Diba? Kasi ang yaman ni Lord eh. Pero, hindi pala. But, how do I give my pain to God? Paano ba natin ibigay ang lahat ng mga naramdaman natin sa Panginoon? First, submit to God and offer Him what you can. I-offer mo sa Panginoon kung anong meron ka ngayon, kapatid. Anong i-offer mo sa Panginoon? Offer your pain. Kung ano yung naramdaman mo ngayon, offer sa Panginoon. Walang iba. Pangalawa, offer your love. Love mo ba si Lord? Offer your love. Lahat ng kung anong makakaya mo, gawin mo para sa Panginoon. Amen? Pangatlo, offer your gifts. Ano bang talent meron ka ngayon? Kung ang talent mo, kung anong gift mo ngayon, or cleaning, lahat ng mga bagay na gusto mong gawin para sa pag-glorify ni God, gawin mo lahat. Kasi yan yung paraan na magawa natin yung anong inuutos ng Panginoon. Amen? What is God's purpose for my pain? Anong purpose ni God? Bakit gusto niya na makaranas tayo ng ganito? Anong purpose niya? In 2 Corinthians chapter 1 verse 6 to 7. Basahin natin. In our troubles, God has comforted us, and this to help you, to show you from our personal experience how God tenderly comfort you when you undergo these some sufferings. He will give you strength to endure it. Amen? Kahit gaano kasakit mga kapatid, kahit ano yung mga pagsubok na dumating sa ating buhay, God is always there. Diba?
Sabi ko nga kagabi, this sermon, pati yung kahit bago pa nakatanggap sa Panginoon, makarelate nito. Kasi kahit hindi Christian makarelate nito. Di ba? When we talk about suffering, trials, problems, discouragement, lahat ng mga tao nakaranas nito. Di ba? Ika nga, pati mga mayaman pati yung mga may mga pera. May mga pain din, may mga discouragement, may mga problema din. Di ba? God expects us to use your pain to help others. Uy, yun pala ang maganda. Alam niyo mga kapatid, sa pag-share sa word ni Lord, kung hindi ka man nakaano sa mga verse sa word niya, your life testimonies, ang laking tulong niyan. Yung kapatid mo na naka-experience ng ganito, at dati na hindi ka pa Christian, naka-experience ka niyan. Your life testimonies is a very big help. Kaysa sabihin mo na, bakit nag-change sa ano? Wala naman akong ginawa. Bakit ang bait niya sa akin? Wala naman akong ginawa. Ang testimony natin sa ating life, ang laging tulong yan sa iba. Remember this, kahit gaano kasimple yung i-share mo sa Panginoon, kahit gaano kasimple or gaano ka yung ibigay mo sa Panginoon, naka-record yan. Because God sees the heart. Amen? Hindi ng Panginoon yung gaano kakayaman, ibigay mo lahat nung nasayo, lahat ng pera mo ibigay mo sa Panginoon. Pero yung heart mo, hindi sa Kanya. Diba? Iba din, ano? So remember, pain, you can help others. Part of God's dream for your life is that you help people. Nung naging Christian ka na, ano bang ginawa natin? Naging Christian na ako Ano bang ginawa natin? Punta ng church every Sunday. Pag may gatherings kami sa bahay, punta ako doon. Hanggang dyan lang ba? God wants us to do something. Gusto ng Panginoon na may gagawin tayo ng kakaiba para sa Kanya. Ano yan? To share His Word. Hindi lang si pastor, hindi lang yung mga leaders natin sa church ang pwede makashare ng word ni Lord. Mga kapatid, lahat tayo pwede makashare ang word ni Lord. Kahit gaano kasimple pa yan, pag galing sa Panginoon, may gagawin talaga siya. Amen? The Bible never instructs us to suppress our pain, but instead, show us where to direct it. Ano bang sinasabi sa Psalm 147 verse 3? He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Uy. Thank you. Thank you. When we bring our pain to God, we recognize that there is a purpose and in time that the one who loves us unconditionally. Oh. Brother and sister in Christ, love tayo ng Panginoon, wala namang kondisyon. Ang tanong ko ngayon, may condition ka ba na love mo si Lord? Love kita Lord, pero sana bigyan mo itong ganito. Love kita Lord, pero sana provide all my needs. Sometimes ganyan tayo Akala ko Lord, love mo ako.
Di ba? But the love of God is unconditional. Amen? If you are feeling down, know that God is with you. He knows what you are going through and does not want you to remain broken. Hindi gusto ng Panginoon na palagi tayong broken. Hindi niya gusto. But, what does it mean that He heals the brokenhearted and binds up their wounds? Means, He binds us our wounds, that He brings complete lasting healing, brings true healing and restoration to our brokenness. So, si Lord lang pala ang sagot ng lahat. Brothers and sisters, may problema ka man, pain, suffering, discouragement, punta ka sa word ni Lord. Wala nang ibang makapagsagot. Hindi si pastor, hindi yung kapatid mo, hindi yung close friend mo, nasa word ni Lord. Amen? Second, fill your life with God's word and God's people. Ano bang ibig sabihin yan? Fill your life with God's word and God's people. Sino ba ang God's people dito na binabanggit? Tayo ba? Mga alagad ni Lord? If you treat physical sickness with inappropriate medication, not only will sickness continue, but it could become worse. Minsan sa buhay natin, for example, may sakit ako. Tapos iba yung medicine na tinitake ko ba? Ano bang i-expect natin? Di ba hindi tayo gagaling? At masakit pa niyan, mag-worse pa. Hindi ka nagagaling, nag-worse pa. Sa pag-serve natin sa Panginoon, mga kapatid, ito yun. When you fill your life with God's Word and surround yourself with people who speak hope and encouragement into your life, your experience will be much healthier. Ang sarap pala ng pakiramdam, ano? Pag yung may problema ka na, pero nakapagbasa ka pa ng Word ni Lord, at nakapag-share ka pa ng Word ni Lord. Amen? I'm so blessed sa life ni Ate Nenen. Kasi sa bahay nila, may Bible studies, di ba? Every Saturday. Alam nyo, kahit gaano kahigtik yung schedule natin, gaano ka-busy sa work natin, pero pag magbigay ito ng time, kahit kunting panahon, sa pagbasa sa Word ni Lord, ang laking tulong na yan. Amen? Sabi nga sa Word ni Lord, in Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God. Hindi pa lang tayo nabubuhay sa kung anong kinakain o ano ba tayo dyan. Di ba? But sabi ni Lord, read my word. Yung sa sino bang makadito na everyday nagbabasa ang word, sa word ni Lord? Everyday. Minsan nga, sa work, hayabang tayo, ang aga natin mag-prepare, ano? Hayabang ko, hindi ko gusto kong kahit 5 minutes, ayaw mong malate eh. Pero minsan, makalimutan natin, mag-pray. Nag-experience ba tayo ng ganyan? Na minsan, sa hikting ng schedule natin, minsan, hindi na tayo nakapag-pray. Amen? So, God's Word is also His will. Tama ba? God's Word is also His will. Minsan,
pag naguguluhan ka na sa buhay mo, wala ka na ibang pupuntahan. Punta ka na sa word ni Lord. Kung gusto mong will ni Lord, punta ka sa word niya. Our time in God's word is on reward. Filling your life with God's word is one of the wisest things in life anyone can do. Amen? Yan yung maganda. Kahit gaano kahirap ang buhay natin, ba't nandyan si Lord? Ito yung palaging sinasabi. Lahat ng mga naranasan natin na mga, nakita ko kasi 9 years ako sa Japan, ang busy talaga. Grabe. Alam mo yung life na parang ikaw na yung mag-ano ba sa time mo. But God is good. Amen? God is good. In Colossians chapter 3 verse 16 says, "Let the word of God dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing and one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord." Ang sarap magpuri sa Panginoon, ano? Naranasan ba natin na in spite of many trials in life, nakapagpuri ka sa Panginoon? Diba sa song natin kanina, when the oceans rise in thunderstorm. Ang ganda, diba? Kasi sa akin nga, personally, ang sarap magpuri sa Panginoon na wala ka ng ibang makikita. Siya lang. Amen? A fellowship with God's people is very important. Ito yung maganda. Sa panahon natin ngayon, minsan maano natin na, hindi ko na kailangan si brother. Strong na ako eh. Hindi ko na kailangan yung Bible studies. Hindi ko na kailangan yung prayer meeting. Hindi ko na kailangan lahat. Strong na ako eh. But ika nga, fellowship is very important. Encourage one another is very important. Last Sunday, sinasabi ng pastor natin na kahit may isang members na makikita namin na nakaupo diyan, tapos alam na namin na sinong nakaupo dito, tapos may Sundays na wala sila, ma-feel namin ang lungkot. Minsan nga, masabi ko na, ano kayang mga struggles nila? Ano kayang mga problema kaya nila? Sana naman nakapagtanong-tanong yan. Sa atin, mga kapatiran natin. That's why para sa akin, fellowship is very important. Amen? Number 3, dalawa na lang. Don't be filled with worry, overflow with worship. Ito maganda. Ito na. Yung makikita natin na kung ano kaganda sa buhay ng isang Kristiyano na kahit nasa mga trials na dumating sa buhay pero nakapag-worship pa sa Panginoon. Sabi nga, don't be filled with worries, overflow with worship. Why worship? Why worship? Ito yung tanong ko sa inyo. Bakit worship? Bakit hindi ibang aspeto sa buhay natin? Bakit worship ang pinili ng Panginoon? Why worship? Because worship changes our perspective. Ang ganda, no? God is always bigger than our problems. Ito yung isipin natin. Na kahit gaano kalaki yung problema natin, God is bigger than that. Mas malaki si Lord. Minsan nga, ito yung ano natin eh. Maliit na problema, pero ang laki na yung ano natin, parang nagpanik na tayo lahat. Di ba? Naka-experience ba tayo na
na minsan kahit sa simpleng paraan na yung pero lang, bakit ako biglang magpanik? Biglang mag-worry, Lord, saan ba ako kukuha ng ganito? Instead, gawin natin ang mag-worship sa Panginoon. Ano bang sinasabi sa Philippians chapter 4 verse 4 to 8? Nandiyan sa screen, Basahin natin. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Verse 5, let your gentleness be evident to the Lord is near. Verse 6, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Verse 7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So ito yung maganda. Worship and prayer, worrying cannot change the situation. Tama ba? Worrying cannot change the situation. Kung minsan, nagwo-worry tayo, hindi ma-change ang situation nyo. Yung situation ng buhay natin. Kung puro na lang worries ang nasa heart natin. But, sabi niya dito, worship and prayer can. Ang pag-worship sa Panginoon, ang prayer, mga kapatid, magawa lahat. Amen? We need to teach ourselves to pray. Okay, remember this. We need to teach ourselves to pray instead of worry. Di ba? The moment you start to panic, turn your panic into worship and prayer. Amen. Ang sarap pala ng buhay na merong hari, merong king. Okay? We pray about big things, but let's not forget about the little things. Little problems can turn into big problems. Tama ba? Especially if you neglect them. Next time, if you're tempted to worry, pray instead. So sa time na nag-worry tayo, mas maganda, mag-pray tayo sa Panginoon. Amen? Number 4. Believe that God will turn your sorrow into a great joy. Ang ganda, Believe that God will turn your sorrow into great joy. Kagabi, kahit ilang beses ko panoorin yung The Passion of Christ, napaluha pa rin ako . Sa buhay natin mga kapatid, kahit gaano kalaki yung mga pagsubok na dumating sa ating buhay, pero pag-iisipin natin yung ginawa ng Panginoon para sa iyo. Sabi ko nga kanina, ni katiting ng problema natin, hindi natin mabigay lahat ng Panginoon. Jesus died for our sins so that we can experience a new life. Ang ganda, di ba? Ikaw yung nakasala, pero si Lord ang nag-suffer. Minsan ba naisipan natin yan? Lord, ang laki yung pagkakamali ko sa iyo. Pero si Lord ang nag-suffer lahat para sa atin.
Diba? Our God uses our pain for our own good. Ginawa ng Panginoon yung mga kasakitan na ramdaman natin ay para din pala sa atin. Bakit kaya? When you think about Jesus' greatest sorrow, suffering, the shame, punishment, death for our sins, that result was great joy. Ano bang pinakamasayang nangyari sa buhay mo? That's a question. Ano, pwede kayo mag-answer. Ano ang pinakamasayang nangyari sa buhay mo? Yung kumbaga, ito yung pinaka-paborito ko ngayon eh. Sige daw. Knowing Jesus? Amen. Sino pa? Yung pinakamagandang nangyari sa buhay mo. Di ba nung time na tinanggap natin ng Panginoon, yan yung pinakamaganda nangyari sa buhay natin. Ako personally, nung time nang decide ako nang tatanggapin ko si Lord, at nag-decide ako na susunod, pumunta ako ng Bible school, isa ko muna ng life ko sa high school pa kasi ako. Ang dami naming friends na yung, alam mo yung, di ba, before tayo mag-graduate, magtanong yung mga teachers mo, ano yung course na gusto mo papuntang college. Yung iba, engineering, yung iba, police, yung iba, teacher, ito ganyan. Pagtanong niya sa akin, ikaw, Soli, ano yung gusto mo sa buhay mo? Sabi ko, ma'am, gusto ko maging pastor. Sabi niya, oh? Oh, yes. Kasi ang pastor nga walang sahod eh. Sabi nga nila, buhay ng isang pastor, napakahirap. Buhay ng pastor, walang salary every month. Pero ika nga, yung boss namin nasa taas. Noon sa ano pa ako, sa Pilipinas, ito yung palagi namin sinasabi eh. God will provide. God will provide. Lalo na pag yung church mo sa bundok, yung walang car, kabayo lang, papuntang church. Pero ang saya, grabe. Hindi mo maikumpara sa lahat. Siguro para sa akin, yung buhay ng isang alagad ng Panginoon na mag-share sa word niya, kahit walang pera. Kasi walang, alam mo yung tithes, minsan ang offering namin, 50 pesos, 200 pesos, dyan pa kukunin lahat ng wala nang matitira. But God is always faithful. Nung time na sinagot ko yung teacher ko, sabi ko sa kanya, ma'am, gusto ko maging pastor. Sabi niya, gusto maging pastor pero wala namang Oo, alam ko naman yon. Ika nga, sabi niya sa akin, okay, bagay din naman sa'yo, sabi niya. Kasi ang bait mo eh. Sa totoo lang, hindi ko nakaranas na hindi naman sa sigarilyo, kahit isang stick hindi ko na-try. Yung alcohol, kahit isang hindi ko na-try. Yung buhay ko dati, school, church, bahay. Minsan nga, pagalitan ako ng mama ko dahil sa church na ako palagi. Kaya nga, nung time nang decide ako na susunod sa calling ni Lord, masabi ko, grabe pala yung buhay ng isang alaga ng Panginoon, Sabi nga nila, minsan, wag ka ng pastor kasi walang pera yan. Wag ka na sa pastor kasi walang pera yan.
brothers and sisters in Christ, pag nag-serve ka sa Panginoon, walang mahirap sa Kanya. Amen? God used our pain to strengthen us and encourage others to trust God and believe that He is working despite what we see. Lahat pala ng bagay na nangyari sa buhay natin, may mga purpose pa talaga. But, we need to trust God. Our pain and suffering will not last forever. Siguro may mga bagay na parang lahat naman sakit, Lord, wala namang ano. Pwede mag-rest. Minsan masabi natin na, pwede bukas iba naman. Bakit puro na lang problema? Di ba? Minsan, natin sa tawa eh. Pero, life ng isang Kristiyano, ganyan talaga tayo. But the good news is, God is always there. Yan yung maganda. Kasi ang boss natin, hindi natin nakikita o nahawakan man lang, pero siya ang nakakita sa lahat. Before ka nag-pray, alam na ni Lord kung anong kailangan mo. Before ka humingi sa Kanya, alam ni Lord kung anong kailangan mo. But, we need to trust Him. Yan yung pinakamaganda. Sa life ni Christ, nung nag-suffer siya para sa atin, ano bang meaning yun para sa atin? We learn that to be like Jesus means that we pick up our cross and follow Him as He commanded. Kung love mo si Lord, kahit gaano kalaki yung problema mo, susunod ka pa rin sa Kanya. Sabi niya pick up your cross and follow me. Diba? Hindi yung isang problema lang, kunting problema lang, ayoko na Lord. Ayoko na pumunta ng church. Kasi akala ko, buhay Kristiyano, parang feeling mayaman na ako. Hindi pala. At the cross of Jesus, this means that there is joy not only in our comfort and success, but also in our suffering and hardship. So meaning mga kapatid, kung ano yung mga na-experience natin ngayon, tapos na lahat ginawa ni Lord sa cross. Diba? Ang galing, ano? Siya yung nag-suffer, pero tayo ang nakabenefit. What a great joy. Diba? Kaya nga sabi ko kanina, sa panahon na noong time na tinanggap ko na ang Panginoon, alam mo yung saya na hindi mo talaga maikumpara kahit kanino. Kasi alam ko, anak na ako ng Panginoon. Amen. What does Jesus' suffering means to us? Ano bang ibig sabihin yan? When the word says, we are to be partakers of Christ, suffering is simply means we are enter into victory that Jesus bore for us on the cross. In 1 Peter chapter 4 verse 13. Ano bang sinasabi niya? 1 Peter chapter 4 verse 13. Pwede ba iyan sa screen? Sorry. 1 Peter chapter 4 verse 13. Ano bang sinasabi niya dyan? Okay, may nakano ba? Pwede pag-ibasa. Sino nakakita?
1 Peter chapter 4 verse 13. Okay? Thank you, Tinansi. Sabi niya, but rejoice inasmuch as you participate in the suffering of Christ, so that you may be overjoyed with His glory is revealed. So yan yung maganda para sa atin as a Christian. He suffered at the hands of His friends. First, why? Because Judas, did you remember Judas? Sino ba nakaalak ng Judas? Di ba? Judas betrayed Him. Pangalawa, Peter denied Him. Yung napanood ko siya kagabi, di ba ilang beses sa tinanong ni God, ni Jesus, Peter, you love me? Pero sabi ng Panginoon, alam kong i-deny mo ako eh. Pangatlo, and all the disciples ran away from Him. Ito yung masakit, di ba? May hari ka nga kasama mo, pero nagda-doubt ka pa rin. Di ba? Kasama mo na nga siya eh. Sa buhay natin as a Christian, alam natin na may Panginoon, pero nagda-doubt pa rin tayo. I-provide ka ni Lord lahat ng pangailangan ko, or hindi. Minsan pag mag-pray tayo, grabe, napaka-ano natin. Demanding pa. Di ba? Jesus suffered at the hands of His enemies. They mocked Him, tortured Him, condemned Him, crucified Him. Yan yung pinakamasakit. Sino ba nakaremember sa story ni Job? Ang ganda, di ba? Sa story ni Job, yung, alam mo yung nawala sa kanya lahat eh. Wealth, health, children, siguro lahat ng kayamanan niya na nawala lahat. Pero wala siyang ginawa na nakapag ano sa Panginoon, yung naka-ano siya ng sin ba? Di ba? What a great joy. Sana, kaya nga sabi ko, sana ganun tayo. As I conclude my sermon today, God is faithful in the midst of our unfaithfulness. Ang ganda, di ba? Kahit minsan, mga kapatid, nakasala tayo sa Panginoon, pero God is always faithful in us. Kahit gaano pa kasakit yung mga ginawa niya para sa atin o ginawa natin para sa Kanya, pero God still faithful in us. Diba? Sa story sa life ni Job, people of God must have faith in God even in adversity. Yung faith natin sana magpatuloy. Kahit sa mga times na downs, minsan, yung alam mo yung manghinayin na tayo na, stop mo na siguro ako mag-ano. Trust God's wisdom in character no matter our circumstances. The main word today is to trust God. Amen. Sana this week, ito yung ano natin, parang guide natin. From Monday to Saturday and Sunday, mag-church naman tayo. Alam ko sa mga companies natin, iba-iba. May mga struggles tayo sa kasama natin sa work. Minsan gagamitin pa ng Panginoon yung kasama natin sa work. Minsan sa work natin, parang hindi ko na alam kung dito ba ako. Parang ganyan. But this morning, hopefully,
ito yung word na maki-encourage sa atin. Na in spite of many trials in life, we need to trust God. We need to remain faithful in God. God bless everyone.